Magandang hapon po mga kapatid, Lord of Harvest, Batangas AG, wherever you are. Binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At ngayon po ay narito tayo sa Midweek Nuggets at dito po ay pag-usapan natin ang short Word of God na pwede po nating mapagbulay-bulayan sapat para tayo po ay magamit natin sa atin pong buhay-buhay. Ngayon pong araw, pag-uusapan natin ang napakagandang topic. Ito po ay lessons from the swan. Alam naman po nyo ang swan, ano ho? Ang mga swan ay simbolo ng pag-ibig. Pagka yung kanyang dalawang liig ay nag-join, it will form a heart shape. Kaya napakaganda po nito. Tapos maputi pa ang kanyang kulay. Pero ito po ang trivia. Do you know that swans are not born white and beautiful? Swans belong to the duck and geese family and they are herbivorous. Ito po mga swan ay hindi po nagkumpisa silang maputi kaagad. Ano ho? At sila po ay dumaan sa proseso. Ang pamilya po nito mga ito ay kasama po ito sa pamilya ng itik, pato, bibi, geese family, at ang kinakain niya ay mga damo o kaya yung mga gulay o kaya minsan yung mga shells ano po, matatagpuan doon sa swamp. So dito sa atin sa Pilipinas ay bihira po itong mga swan. Ito po ay matatagpuan sa Australia, sa Northern Hemisphere, sa UK, sa ibang bansa. So ano po ang ating matututunan? Swans in the Old Testament belongs to the animals forbidden by the Lord to be eaten by the Israelites. Pinagbabawal po itong kainin kasi ito ay marumi. Pero kahit po ito ay marumi, noong panahon ng lumang tipan, meron po tayong lesson na matututunan dito. Leviticus chapter 11 verse 18, tingnan po rin nyo, and the swan and the pelican and the gier eagle, they were forbidden. Hindi po pinapahintulot ng Lord na kainin ng mga Hudyo ang mga hayop na ito. So, baby swans, also known as swanlings, flappers, or cygnets, are gray when they hatch with black beaks. Kung makikita po ninyo, hindi naman talaga siya puti. Siya ho'y gray. Parang malapit-lapit na ho sa kulay itim. So, paano ho naging puti? Ay may proseso siyang pinagdadaanan. Mayroon siyang mga step by step na pinagdadaanan. Marahil, katulad din po natin siya, meron po tayong mga proseso pinagdadaanan. Ito po, lessons from the swan. Number 1 lesson, yung profile po na nating lahat can be changed. Born ugly duckling. Dito po nakuha yung born ugly duckling na sinasabi na nung medyo adolescent, medyo hindi pa ganun kaganda ang itsura, habang lumalaki ay gumaganda. Ganun din po ang mga swan. Dumadaan sila sa proseso. Ikaw at ako ay ganun din. Tingnan po rin yung salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi din kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. At sabi naman ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayo makiayos takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Marahil kung ang buhay mo, kapatid, ay nasa sa period ka o stage na ang buhay mo ay kulay gray. Meaning, ay talagang marumi. Hindi ganoon kaganda. Tandaan mo, mababago rin ang buhay mo. If you're praying, if you want to achieve a cleaner life, pwede mo itong ma-attain. Pero ano po ang dapat natin gawin? Number 1, repent. Kailangan po tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Stop or abort from doing things not pleasant for God.
layuan mo na yung mga ginagawa mong mali. Yun po ang unang dapat natin gawin. Ikalawa, ay tanggapin natin sa ating puso si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, meaning, siya na yung magkukontrol ng buhay mo. Hindi na ikaw ang magkukontrol sa iyong sarili. Ikatlo, baguhin natin ang ating isipan. Renew our mind. Renew our mind. Ikaapat, do not conform. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Then you will be able to know and approve what God's will is, His holy, pleasing, and perfect will. Para malaman mo kung ano yung kalooban ng Panginoon, ay di tigilan mo yung iyong mga ginagawang mali, and do not conform any longer to this world, at ikaw po ay magbago ng isip. Yun. From there, kung ang kulay mo'y gray, tutulungan ka ng Panginoon doon sa proseso, from gray to white. Aayusin ng Lord ang buhay mo. Can I hear amen? Swans have only one partner for their interlife. If their partner dies, they could in fact die of heartbreak. Napakaganda po nitong trivia na ito. Isa lamang pala ang asawa nito sa kanyang tanang buhay. Yan, nakakatawa na po. Yung hayop pa ang magtuturo. Meron pa tayong matututunan sa hayop. Parang mas maganda pa yung asal hayop kaysa asal tao. Dahil bakit? Ang tao ay maraming asawa. Kung sino-sino ang kanyang kinakasama. Kung sino-sinong girlfriend, kung sino-sinong karelasyon. Pero ito pong swan ay napaka-loyal niya sa kanyang partner. Sabi ng mga scientists mula sa Slimbridge, United Kingdom, members of monogamous species could pass away from a broken heart if the partner dies and they don't find any other partner unless they are widowed. Isipin po ninyo. Saka lamang sa nakikipagrelasyon sa iba, kapag siya'y nabalo na. Ay minsan sa atin, mga tao, hindi pa man nababalo, may sakit yung asawa, may karelasyon agad eh. So, sabi nga, how stupid people are. Kailangan po natin na matutunan, may magandang lesson po dito. Manatili po tayong loyal or faithful. Ayan po, ikalawa. Our attitude must be faithful sa atin pong mga partners. According to many, men are born to be polygamous. That is to express their sexual freedom. That is why men fall into multiple relationships. Tinan po naman ninyo, nung unang panahon, si Haring Solomon, ang kanya pong asawa ay 700 at ang kanyang kabit o kanyang concubine ay 300. Kung kukwentahin mo, 365 days in a year, 2 taon bago maikutan muli ang kanyang asawa. Hindi pa kasama ho doon yung kanyang mga concubine. Anong klaseng isip po ang tao meron? Wala pong faithfulness at tapos ang tawag natin ay pinakamatalinong tao pa naman itong si Haring Solomon. So, yun po. May paalala po sa atin si Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 7, talatang 10 hanggang 11. Sa mga may asawa, itong iniuutos ng Panginoon. Hindi daw siya ang nag-uutos ng Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa, ngunit kung siya hiwalay, manatili siyang walang asawa. Pastor, medyo mahirap po yan. Kaya nga ako hihiwalay kasi ako'y asawa na sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, kung hihiwalay ka, huwag ka na mag-asawa. Ganon din po naman kaya ang lalaki, hindi lang babae pinag-uusapan dito. O kaya ay muli makapagkasundo sa kanyang asawa at huwag din namang hiwalayan niya ang kanyang asawa. So ito po'y paalala ng Panginoon sa atin. Marami po sa atin, minsan nakakalimang asawa nakakatatlong asawa. So tayo po ay manatiling faithful sa atin pong mga katuwang sa buhay. Gradually, they turn brown over the first 6 months at which they learn to fly. Mayroong stage po na pinagdadaanan itong mga swan. Sa loob ng buwan, siya po ay unti-unti, dahan-dahan lumalaki, natututo, siya po ay dahan-dahan unti-unti naging puti, at siya po ay natututo na rin lumipad.
Yun po. And then, ito po, by 1 year old, they are predominantly white, but the beak remains gray or pink. Full white plumage and orange beak come with maturity. So, yun po, pagka naka-isang taon na, wow, napakaputi ng ating pong swan, napakaganda. Kasi nga may pinagdaanan sa proseso. Katulad din po natin, okay, ikatlong aral, physical growth. They mature in due time until they learn how to fly. So tayo po ay may mga proseso pinagdadaanan. Hindi pagkaanak, marunong na kaagad tumakbo. Gagapang muna, tatagilid, gagapang, and then, tatayo, matutumba, maglalakad, kakain ng light meal o yung mga soft meal, and then hard meal, and then yun, ganun po ang proseso ng paglaki ng tao. Ganun din po, ang atin po mga asal, ang atin po mga attitude ay dahan-dahan binabago ng Panginoon. How I wish men will be like swans, that as they mature, they transform their plume and change their color to a snow white. Yun. Ang ganda nga sana kung ang mga tao ganun din. Habang tumatanda ay nagkakabait. Habang tumatanda ay nagkakaisip. Dami kaya akong mga seniors na hindi naman ganoon karunong. Talagang puro sablay pa rin. Kaya, at hindi rin naman nung bata, ay walang nalalaman. Kasi age has nothing to do with maturity. So, ayun po. Tayo po bilang mga magulang, pinalalaki natin ating mga anak. Tinuturuan natin sila para saan? Tinuturuan natin sila, pinalalakasan sila para pagdating ng panahon, kasi sila lalabas at alis din nating tahanan. Sila po yung magtatayo ng kailang mga pamilya, ng kailang mga bahay. Kaya naman, habang piniprepare natin, let them learn how to be independent. Let them learn how to be self-sufficient. Turuan natin silang magtrabaho, turuan natin silang mag-ipon, turuan natin silang... At ganoon din naman tayo bilang mga magulang, hindi ko may asawa na mga anak, ay putol na ang relasyon. Alam niyo po, relationship ay tuloy-tuloy. Kung magulang ka, pwede mo suportahan ang anak mo. Kaya lamang, mayroon naman pong demarcation line. Hindi ko mo hingi, hindi kada hingi, ibigay ka kagad. Yun po ang nagiging problema. Kailangan po ay meron ding boundary. Kinakailangan meron din pong borderline. Hindi po lahat ay kinakailangan maibigay. Bakit to? Ay siyempre, hindi naman niya matututunang tumayo sa sariling paa at lalaki siya, tatanda siya, na parang akala mo ay meron siyang karapatan sa lahat ng bagay. So yun po, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay bilang mga magulang, nagtuturo tayo sa ating mga anak na sila po yung maging mga responsible, and as they come with age, they mature para po sila ay matutong lumipad, and then later on sila po ay maging blessing din sa maraming tao katulad natin. So 2 Peter chapter 1 verse 3, ito po sabi ni Apostol Pedro sa mga kapatiran natin, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. So ang Panginoong Jesus ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Kapangyarihan at kaalaman na tayo po ay mabuhay, na may sufficiency, maging responsible tayo po ay maging articulate, maging creative tayo, para tayo ay maging blessing sa iba. Hindi po tayo maging pabigat sa ating pamahalaan. So mga kaibigan, mga kapatid, ngayong hapon, meron po tayong natutunan sa maiksing panahon. 3 bagay. Yun pong ating profile, yung personality, at yung personal growth. Natutunan natin mula sa swan, tayo po'y pwedeng mabago. Pwede tayo mag-mature, at pwede po tayo maging responsible. So sa hapon po ito, let me pray for you and say a little prayer before we sign off. So hapon ito, Panginoon, salamat po sa amin pong maigsing pag-uusap tungkol dito po sa aral mula sa swan. Nawa po ay mapagpala mo ang iyong anak na nakikinig,
At ito po ay tumimo sa aming pong puso at isipan. Ma-equip kami, Panginoon, upang kami po ay maging pagpapala, Panginoon, sa maraming tao. Salamat po. May your name be always lifted up in our lives, and your word be always be heard, Lord, in all corners of the world. Na magamit mo kami, Panginoon, para may pahayag ang salita mo. Salamat po, pagpalain mo sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay napagpala, sabihin po ninyo, Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Reverend Chris Arago, mula sa Lord of Harvest, Batangas AG, dito sa Batangas City. Kasabi sa inyo, Solid Deo Gloria, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen.